Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking channel. By this time, I'm sure nasa Cloud9 pa rin lahat ng Kim Paulandia all over the world, not just sa hindi lang sa America of course or Canada, kundi sa Pilipinas din. At syempre, lalo na sa Pilipinas at syempre sa buong mundo rin like sa Europe at ibang mga Asian countries na talagang marami, kung saan marami talagang Kim Pao. By the way, maraming salamat sa DC Kim Pao. Nakita niyo naman, ito yung pinadala nilang t-shirt talaga na ngayon ko lang nagamit. Hindi ko magamit pa dun sa studio kasi nga, medyo kailangan namin naka-coat. Ako laging naka-coat. So, but anyways, ay maraming salamat sa DC Kim Pao sa pinadalang ganda-ganda. Ayan na. So, anyways, ayan na nung oras na pero nag-video ako, nag-vlog because hindi ko talaga maiwasan. Up to now, ramdam na ramdam ko yung happiness ng Kim Pao Lancha because alam naman natin, 'di ba, na parang after ako kasi ang dami ko ng love team na nakita. Talagang nagsimula nga yata ako nung pa mga Lot Dot Monching, yung mga That's Entertainment Days, yung the latter part, yan, mga Rufa, Gutierrez, Zoran, Legaspi. Ang dami nang napagdaanan, of course, pati yung umabot na tayo sa ngayon, yung mga Don Bell na yan, Francet na yan, JM Fiang, ganun na kahaba. Hindi ko naman naabutan yung mga Nora Honor and Tirso Cruz III. But of course, medyo napanood ko naman yung mga pelikula na. But this time talaga, ngayon talaga ako nakakita ng super powerful na love team. Of course, like, as far as I remember, wala ako yung mga, aside from siguro kay mga Ate Guy nung araw, dahil si Ate Guy ay singer, so nag-show talaga siya. Pero this time, di ba, the Kim Pao tandem na Kim Chu and Paolo Avellino, na parang magkaroon ng world tour, di ba? And parang sabi ko nga, ngayon talaga nasusunod na talaga ang demand talaga ng fans. Of course, kung hindi naman talaga pinush ito ng mga fans, I'm sure naman baka hindi rin ito mangyari. So nag-manifest talaga, minanifest talaga ito for the longest time. And I'm sure naman kayo, witness kayo talaga sa yung mga Kim Paulandia, witness kayo na noong pa parang last year pa ba or nag-start pa lang yung show namin ni Ray Pumalo, yung aaminin sa DWAR 1494 Abante Radyo. Talagang parang naisip namin, parang ang ganda pag nagkaroon ng concert. Dati lang si Kim Chu lang. Pero isip na, bakit naman si Kim Chu lang? Dapat si Paolo Avellino. Because eventually, nakikita nyo naman, di ba, pag nag-out of town si Paolo, nag-show. So, carry. At yun na nga, yung dasal, yung panawagan, yung demand, yung pagmamanifest ng Kim Paulandia, nangyari. So, ayun na. Kanina nga, itong araw na to, yung first leg nila, of course, sa Redwood City. At susunod naman, mayroon pa silang tatlong shows na dapat abangan. But this time, alam mo, although, of course, carry naman magpunta ng mga taga-Canada to US. But, alam mo yun na, or meron naman talagang show sa Canada rin. Pero yung iba kasi nainip na, hindi na makapaghintay. Gusto nilang mauna na. That's why, nag-spend talaga sila ng napakaraming pera. Ayan, nakita nyo naman kung gaano karaming tao. Alam nyo, ayoko kasi ng content na sasabihin kong mahina ang kita, na hindi mabenta, parang hindi maganda, hindi siya nakaka-boost ng ego, hindi siya nakaka-boost ng industry. So instead, mas gusto kong sabihin talaga na balikatan talaga ang Kim Paulandia para mapuno ang venue, which is nakita naman natin punong-puno ang venue kahit naman sinasabi ng iba na nagba-buy one take one or yung mga ganun. Pero kasi like ko naman na-explain di ba, yung mga promoter kasi nasa kanila na yan kung paano na gustong ibenta. But of course, the sponsors pa lang kasi bentang-benta na. Halimbawa, dito sa atin, ganon, di ba? Kung mag-sponsor, halimbawa lang, Chowking, manggitin na natin, automatic yun magkakaroon silang napakarami agad na, maraming ticket agad ang pwede nilang makuha because sponsor nga sila. So, same goes with mga ganon promoter or mga concert abroad. So, wag na natin gawing issue pa, wag natin pagtalunan pa. There was a time nga, di ba, naging issue rin dun sa isang sikat na kapuso actor na nag-show, sabi ng konti ng tao, it's the problema yon ng promoter kasi siguro hindi niya talaga na ipamudmod yung mga ticket na nasa kanya or baka sinadya niya rin yun dahil baka hindi na masyadong bet yung artistang yun. But anyways, with Kim Paulandia, bonggang-bongga. At siya nga pala, ato lang gusto ko talang lagi naman tayo nagbablog but about Kim Chu lagi natin si Kim Chu yung nagiging center, but this time gusto ko maging center naman ng conversation na ito or ng chikahan natin ito as if naman nakipagchika kayo sa akin. Mag-comment na lang kayo, mas gusto ko
bigyan natin ng time and space talaga si Paolo Avellino. Because nakita nyo naman ito mga pictures na lumalabas dito. Nakita nyo naman yan. Talagang effort talaga for Paolo to introduce himself, 'di ba? Yung ganyan from yung pagkabata niya para ipakita niya in public. Bagay na bagay nga yung kanta niya diyan. But anyways, ayun sinasabi niya nga, 'di ba, na mahal niya yung craft niya. At ngayon talaga, at talaga ito kasi sobrang milestone talaga ang nangyari ito, the Kim Pao World Tour. Kasi talaga wala pa ako nakikitang ganito ba na mga tandem na ganyan. Of course, marami, pero maraming artista, like isang buong show, 'di ba? But this time parang ayun, 'di ba, nakakatuwa. So dapat siguro, kung meron man siguro na naalala ko, siguro 'yun yung mga Gabby Concepcion and Sharon Cuneta. Pero anyways, eto talaga Kim Pao talaga. So, ayun, pinakita ni Paolo at nakita niyo naman, bata pa lang si Paolo Avellino, talagang ano na, artistahe na, 'di ba? Iba talaga na pagbata, tapos nag-glow up na siya, nung nagkaka-age na siya, nagiging teenager, lumalabas na talaga. Dati syempre pagbata cute, pero nung nagkaka-age talagang lumalabas ang kagwapuan. Talagang artista talaga ang dating. So, yun naman ang yun ang nakikita natin. At siya mismo natutuwa. Natutuwa ako for Paolo na alam nating nonchalant, pero talagang for the love of Kim Pao Lanja, talagang ginawa niya itong mga bagay na ito. Ito yung mga bagay na parang hindi mo maisip na gagawin niya siguro mga 10 years ago or 5 years ago. Hindi mo maisip na gagawin niya to, mag-world tour, magko-concert, mag-duet, kakanta, blah blah blah, because iba ang path na gusto nang puntahan ng career ni Paolo. Alam naman natin gusto ni Paolo na maging talagang totoong aktor, yung 'di ba nga, gagawin niya ang lahat. Wala siyang pakialam kung ano man, baguhin ang itsura niya. Basta actor siya. Pero this time, bumalik siya dun sa aura o sa aura ng parang sobrang clean. Kasi nga, clean naman talaga si Paolo. I mean, kasi syempre, di ba, sa mga pelikula niya, pinapataba siya, pinapalong hair siya. But this time, talagang laging good looking because mati ni idol ang dating. Kaya nga, di ba, sobrang ako natutuwa. Of course, gagawin niya rin, ginawa rin naman niya ito for the love of yun nga, Kim Pao Lanja. And of course, kay Kim Chu. Nakita nyo naman, talagang iba Iba talaga si Kim Chu at si Paolo Avellino. Pag magkatabi, no, talagang nag-glow up. Lagi lumalabas yung kagwapuhan at lalo yung kagandahan. Kasi talagang nagko-complement talaga yung character nila. Yung isa nonchalant, yung isa OA. Di ba nakita nyo naman kung paano mag-react yung isa. Alam mo, kaya nga sabi ko nga, grabe, no, ang layo na nang narating ng Kim Pao Lanja from the start ng Kim Pao or of course ng Kim Pao Lanja from the start na-introduce sila. Sabi ko nga nung una, nung naisip ko, nung nag-attend ako ng press ko ng Linlang, medyo pandemic pa yun. Nakita niyo naman ang itsura ko doon, di ba? Hindi nag-aayos talaga, naka-face mask kami doon. At napakaliit nung press ko na. Sa Cinema 76, ginawa sa may Tomas Morato, yung malapit sa ABS. Ginawa yung press ko, halos siksikan kami at nasa harapan lang sila. Tapos, ano lang, yung parang hindi mo naman maiisip na magiging tandem, magiging love team sila until napanood mo na nga. Actually, sa din lang nga hindi mo masasabing love team 'di ba? Kasi nga iba naman yung mga character. But anyways, tama yung regalo ni Paolo, yung The Bridge, 'di ba? Kasi syempre talaga yung natimutulay yung journey nila parang alam mo na parang destiny talaga nila na magsama, na kahit na nagsimula sila sa isang serye na hindi naman talaga pang love team, pero talagang eto na uwi. Nakita talaga ang chemistry. Sabi nga, nakita yung chemistry ayun, siguro innate na yung chemistry nila, talagang lumabas na nung magkasama sila. And destiny talaga. Ako naniniwala ako sa destiny na silang dalawa talagang para sa isa't isa. Kasi alam naman natin sana kung sino pa yung mga kapartner ni Kim Chu sa panibagong series na gagawin sana after din lang. Pero nangyari nga yun. Mas maraming demand kay Paolo. But anyways, again, congratulations. Most especially, of course, si Kim Chu naman, yung mga ginawa niya talagang caring niya naman yun. Magsayaw, kumanta, at kung anik-anik pa, magpakilig. Pero si Paolo talaga, nakakatuwang makita siya na ganito. Kasi syempre, ako nakasama ko si Paolo ng very short, siguro rehearsal lang ko siya nakasama dati sa GMA7, yung This Is It, yung parang show nila Bayani Agbayani, yung mga ganon. Kasi
yun, that was, parang isasabay yun sa Showtime or ilalaban sa Showtime na Itbulaga yun. So, isa ako sa mga mystery judge. Kami yung naka-cover kasi naka-cover kami dahil medyo masasakit yung mga sinasabi namin sa mga contestant. Kami talagang very frank. So, nakapag-rehearse na kami. Ang studio ng dati ay sa labas. Diyan sa may Mega Mall pa. Talagang dun kami. Early in the morning, nandun na kami. Ano si Paolo? Tahimik na tahimik lang talaga siya. Laging ganon. So, nag-warm up na, nag-rehearse na. Pero eventually nga, hindi natuloy si Paolo sa show na yon at napunta siya sa ABS-CBN. And luckily, eto na nga, Kim Paulandia, talagang marami na siyang pinapakilig. Alam mo, napakaganda ng mensahe ni Paolo sa Kim Paulandia na up to this point, talagang masaya siya, pero parang naano siya, no? Yung mapasaya lang niya yung mga fans. Na-amuse talaga siya, na ganun pala ang impact nila ni Kim Chu sa Kim Paulandia. Not only sa Kim Paulandia, meron kasi mga ano lang casuals na hindi naman talaga fan ng Kim Pao. Pero talagang pag nakikita nila yung dalawa, meaning sila yung kahit sino gusto nila. Pero kaya lang hindi talaga pag nakita nila yung Kim Pao, nandun din kinikilig sila. So yun. So I hope mas marami pang bongga. Ako, naniniwala ako, iba rin ang gagawin nila sa mga susunod nilang show. Yun nga lang, di ba? Ako hindi ako nagtataka kung yung iba uulit pa. Yung talagang nanood na sila sa Redwood, pupunta pa sila sa iba't iba. Yung tatlong concert, remaining 3 concerts, pupuntahan pa rin nila para panoorin. So, abangan na lang natin. So, ayan na. Anyways, again, maraming salamat sa DC Kim Pao, of course, sa t-shirt na to, ang ganda, kulay pink pa, diba? So, yun na, I hope, ang wish, ang minmanifest pa ng mga tao, ay magkaroon din ng Kim Pao show dito naman sa Pilipinas. Of course, iba rin kasi yung nandito. I'm sure maraming matutuwa, lalo na yung mga kaya lang iba naman kasi gusto nila Kim Pao provincial tour naman. So, well, sabi ko nga, walang nawawala at walang sa pagmamanifest. At so far, lahat ng minamanifest ay nangyayari. So why not? Malay natin may announcement sa mga susunod, di ba? Ngayong year na ito na Araneta naman or Mall of Asia, di ba? I'm sure jam-pack yun, pupunuin yun. So everybody, anyways, maraming salamat. Alam ko naman masayang-masaya ang Kim Paulandia ngayon. At talaga hanggang ngayon, ninanamnam pa rin nila yung mga nasaksihan nila sa Redwood City. At sana nga magpatuloy yung ganitong happiness. Sana nga talagang sabi nga never ending, mas mag-elevate pa yung happiness. Anyway, yun na. O sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe naman kayo dito. At syempre, pag-click ang notification bell para at least malaman nyo agad kung may mga bago akong upload. So yun na muna for na maraming salamat sa support and pagmamahal sa lahat ng Kim Paulandia. Yun na, malaki rin ang utang na loob ko sa inyo dahil sa extension nyo sa amin, ang pagmamahal nyo sa Kim Pao, in-extend nyo sa amin, di ba? Especially na nararamdaman talaga namin yung kaligayahan nyo every time nakikita nyo kami. So yun na muna for now and see you soon. Bye-bye!